Tayo po muli magbahagi ng ating devotion sa Psalms chapter 79 verses 1 to 3. Sabi dito, O Diyos, pinasok ng hintil ang lupang pangako, hayot iyong masdan. Winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo ay ginawang pagkain ng mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Patulad ay tubig sa dami ng patay ay walang magliping. Puri ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Makikita natin yung kalagayan ng Israel ng mga panahong ito na tila ba ibinigay sila ng Panginoon sa kaaway. Kaya ang kaaway, yung tinutukoy dito na hintil, ay nagtagumpay silang masakop. So, minsan sa buhay natin, masasabi natin na tumanggap ako, kumilala ako. Pero bakit parang ako yung api? Pero bakit ako yung naghihirap? Pero bakit ako yung nagdusa? Kasi minsan, ikaw yung nakakilala sa Panginoon, tapos may kasalanan kang ginawa, kahit na alam mo ang katotohanan na ito ay labag sa kalooban ng Panginoon, pero ginawa mo yun. It's a consequence kasi yan eh. Kaya yung pagtutuwid ng Panginoon para ikaw ay i-claim upang magbalik loob ka, upang yung landasin mo ay pabalik sa Panginoon. Minsan, pinahintulutan yung mga ganoong bagay. Kaya para sa kanila pa rin, para sa atin pa rin yung mga dinanas natin na minsan ini-expose tayo dahil nagpapatuloy tayo sa pagkakasala, ini-expose tayo, pinapahiya tayo upang magsisi. Ito ay panawagan sa atin upang magsisi. Ganun ang nararamdaman ng Israel sa mga panahong yun. Kaya kung tayo man ay nakakaranas ng pagtutuwid ng Panginoon, nagpadala ang Panginoon sa atin ng manggagawa upang tayo ay i-rebuke, tayo ay masupil doon sa ating mga ginagawa. Dapat pala natin itong ipagpapasalamat. So, yun lang po. Magandang araw. Mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ang aking pong babasahin para sa ating daily devotion ay nasa Psalms chapter 79 verses 4 to 6. Kami ay naging kadustaan sa aming kalapit, kasabihan at kukutyaan nilang nangasa palibot namin. Hanggang kailan, O Panginoon, magagalit ka magpakailanman? Mag-aalab ba ang iyong paninibugho na parang apoy? Ibugso mo ang iyong pag-iinit sa mga bansa na hindi nangakakilala sa iyo at sa mga kaharian na hindi nagsisitawag sa iyong pangalan. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Muli po sa mapagpalang araw po sa ating lahat, ay babahagi ko po ngayon na matatagpuan sa Book of Psalms chapter 79 verses 7 to 9. Ang sabi po dito, Masdan ang ginawa nila sa bayan mo. Ang mga lingkod mo ay pinatay nila, pati ang tahanan nila ay winasak, walang itinira. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Diyos na aming tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kami nagkasalay, patawaring ganap. At sa karangalan ng iyong pangalan kami ay iligtas. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Magandang araw po sa ating lahat. Ang bahagi ko po Psalms chapter 79 verse 10 to 13. Bakit nagtatanong iyong mga bansa na kadagang ito? Ang Diyos ay nasaan? Ipaghiganti mo ang mga lingkod mo, kanilang pinatay, ang pagpaparusa iyong ipakita sa iyong mga hirang. Yung kahabagan, ang mga bilanggong kanilang hinuli, dingin mo ang daing sa taglay mong lakas, ligtas mo sila, takda ng papatayin,
iyong parusahan. Yaong mga bansang sa iyo, O Yahweh, lumapas tanganan, parusahan sila ng 7 ibayo sa gawa pag-unan. Kaya nga, O Yahweh, kami iyong lingkod parang mga tupa sa iyong pastol. Pagpupuri lagi, magpapasalamat sa iyong pangalan. Amen. God bless po sa atin lahat.